Go po. Okay. Sa mga participant, so unang-una, sa TSU muna tayo sa Tarlac kasi sila rin yung bago mangyari to. Wala pang planning pero nagsabi na sa akin ng Tarlac talaga na coach, if in case na meron kayong tournament or liga sa Pangasinan, sali kami, sabi niya. Sabi ko, sige coach, sabi ko, pwede to, si Coach Jel. Sige coach, sabi ko sa kanya, pwede yan, sabi ko, pero liga to, sabi. Oo, mas maganda yan, sabi. So, composing ng team ng Tarlac State University, sila kasi ang magre-represent ng Region 3 sa National Squad. So, sila yung magpre-prepare din sila para sa rally nila sa this coming October, yung laro nila. So, magandang bagay para sa kanila. Yung key player nila, hindi ko sure kasi parang nagbago yung numbers nila. Pero merong mga players doon na iaabangan mo talaga, especially yung striker nila. Hindi ko matandaan yung name niya pero pag nag-start na yung league at makita kong nandun siya, yun deadly player din. Striker left and right. So maganda yung compose ng ano nila, team nila. So hindi naman totally lahat pero still they manage na continue yung training. So I think nung una ko silang nakita na nakipag-tune up dito sa amin, malaki na. Sobrang laki na ng agwat ng pinagbago ng team. So I think isa sila sa mga team na babantayan. Buong team yon. And next Dagupan United Football Club under Coach Darwin. Si Coach Darwin kasi isang rin, coach din na kasamahan din namin yan dito sa Pangasinan na pinipilit niyang matuto, mag-explore. And doon kami sa mga ganong coaches, doon kami sumasang-ayon yung bubuhatin nila yung sarili nila para matuto, hindi yung aasa sa iba. So, yung team niya, amateur team siya, pero still malaki na rin yung pinagbago nung players nila na dati sa school meet sa DepEd or Region 1 Athletic Association. Kumbaga yung team nila is parang nabubugbog eh. Parang scoring team sila. So, netong latest lang, kakatapos lang na R1AA namin, yung team nila umangat na. So, nakita ko na may development na. So, maganda yung process na ginagawa. Lumalakas na rin yung mga bata. Tapos mix kasi siya, school and I think outsiders from Dagupan na mga old players, mga dating players na so pinag-mix nila. So magandang composition din yun, nagtutulungan yung teams. Next is Ciudad Urdaneta. Ciudad de Urdaneta Football United. Uh, Dati silang humawak ng palaro. Hindi ko matandaan kung year 2017. So, nag-graduate na yung iba pero still naglalaro pa rin and ngayon kasama na rin nila yung mga high school players nila. So maganda rin composition, development ulit, nandoon nagtutulungan. And isa rin sa team na ano yun, medyo ano yun, medyo ah, malakas na team din yun kasi mix ano sila, experience. Magkakatalo na lang siguro sa fitness. So yan ang isa ring aabangan yan, lalo pag yung mag-aharap yung TSU and Explaro. And yung isa, yung Blue Knights, composing of two province, La Union and Bulinaw dito sa Pangasinan. Bulinaw, Pangasinan yun at saka La Union. Nag-combine mga PSU student or Pangasinan State University and DIMSU or Mariano Marcos Memorial State University. Sila yung mga players na yan. Nag-combine sila so isang team din na magandang kinalabasan na aabangan mo talaga eh. Kasi ang dami rin sasabi sa amin, parang bakit lima lang, ba't gano'n? Eh sila lang yung may gusto. Maraming gusto pero hindi kumilos eh. Yung sila talaga yung kumilos. So doon natutuwa kami kasi mabigat yung team na yon, yung Blue Knights kasi mix yun nga. And next, yung Swal FC or the hosting club. Yan halos kasama namin yung mga yan. Yung Swal amateur team siya. High school, eto mga bata naman. Wala silang matanda, wala silang mga yung nag-college, ganun, wala. Purely high school yung mga yan. So under development and maganda kasing pinakita rin doon sa R1A which sila yung nag-first runner up uh, fighting with Pangasinan 2. So
akala nga namin silang magcha-champion kasi maganda yung team ano nila, camaraderie nila. So, ah magandang panimula para sa mga bata yon. So, na-expose sila sa liga. Kung pinag-preparahan nila for next year, I think malaking impact ito sa kanila. Kasi yung experience na makukuha nila doon sa mga teams na kalaban nila, iba. Sobrang iba. And ano ba, hindi ko nabanggit? TSU, Swal FC, Ciudad, Dagupan, Blue Knights. Nabanggit ko na lahat. Yon. Yeah, Tama oo. ba? Nag-ano na ako. So, silang lima. Good ano yun. Good team siya mga sumali. Hindi sila magaan na teams. So, pati yung officiating namin, nagplaplano na pinag-aaralan kung sino yung mga ma-appoint kasi kailangan ng mga well-experienced officiating na din. And medyo siguro hindi naman problema yun eh. Kumbaga, kailangan talaga eh kasi yung ibang well-experienced na namin nandyan na sa Manila. Every Saturday and Sunday din may game sila. So Mm. pumipito sila. So kami rin kailangan namin ma-manage dito. Kaya for development lahat. Kaya yan.